Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post sa Kitty Veronica Duterte fans. Tungkol ito sa 2028 presidential election. Ito, nakasulat. Martin Romualdez, posible umanong talunin si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028 ayon kay Yusek Claire Castro. Wow, galing. So, naging political analyst na rin para si Auntie Claire natin. Yung isang post na nabasa ko rin kanina, si former Senator Antonio Trillanes, nagpayag din siya na hindi na siya tatakbo sa anumang posisyon sa 2028. I-focus na lang daw niya ang kanyang panahon, energy, and everything para manalo ang dapat manalo. So, sino naman ang kandidato ni Trillanes? Wala nang iba, kundi si Senator Risa Hontiveros. So, itong pahayag na ito ni Auntie Claire Castro, sumasalamin na talagang buo pa rin yung alyansa, yung LBM. Yung LBM, Lisa Bongbong Marcos. So, akala ko, initsapwera na nila si Romualdez nang dahil dito sa flood control anomaly, parang nandiyan pa rin, siya pa rin. Kasi wala naman silang ibang kandidato. Kung maipababa nila yung age requirement ng magiging presidente, baka si Sandro Marcos ang ikandidato nila. Anong age na ba si Sandro ngayon? 30 plus pa lang eh. Kasi ang age requirement is 40. Wala pang 40 si Sandro. Ganon din si Vico Soto, Mayor Vico Soto. Wala pa siyang 40 by kailang mayroon ng bill ba yun? O resolution sa Kongreso na naglalayo na magkakaroon ng Constitutional Convention, Charter Change, para i-amend ang Constitution yung edad. From 40, age requirement ng Presidente at saka Vice President, gagawing 35. Bakit daw? Para mabigyan daw empowerment ng mga Gen Z. Ano ba yun? Gagastos tayo ng bilyones, magkakaroon ng eleksyon, constitutional convention, para lang makatakbo ang inyong mga kandidato. Ano kayo? Hilo. Dito mo makikita ang tong mga kongresista natin, yung mga nag-file na mga batang kongresista din. Hindi nila iniisip yung hirap ng taong bayan. Bayad tayo ng bayad ng buwis. Tapos yung buwis natin, gagamitin lang charter change para sa political agenda nila. Ganyan na po kagarapal ang ating mga kongresista. Ayan, para ipababa ang age requirement. But I'm sure hindi yan papasa sa Senado. So, mabuti na lang at meron tayong mga senador na matitino. In fairness. Okay, so, paano mananalo si Martin Romualdez? Binasa ko ang mga comments. The only way daw is through COMELEC. Habang nandyan daw yung mga nakausap COMELEC, pwede. But, sa isang honest, fair, peaceful election, they don't stand a chance. Kahit sino sa kanila. Reality will show na yun na lang, yung latest presidential survey, WR numero, I think 2 months ago. 31% ang voters preference ni VP Sara. Tapos si Hontiveros 1.7%, tinatandaanan ko ang mayan eh. Si Romualdez 0.7%. Yun mo, ang layo. Yung medyo mas malakas, yun ang tahimik.
Si Mayor Leni Robredo ng Naga. Malakas-lakas yun. 19% ang kanya. Sumusunod si Senator Bongo. Malakas si Bongo. I think 15 or 11%. So, ang layo. Ang lamang. So, paano sila mananalo? Ay, yun na nga. Pwede. Through Comelec. So, naghahanda na sila by 2028. Lahat po itong ginagawa ngayon. Ombudsman. Galing ng pronouncement. Kaupo pa lang. Busisihin natin ang SALN ni BP Sara. Let's look for discrepancies. Ngayon, baka ginagawa na nila yun. Hindi yun na biro, yung pronouncement ng ombudsman. Ginagawa na. And huwag tayong mabigla by next year na February 6, 2026, pwede na ulit sila mag-file ng impeachment case. Baka ang isang articles of impeachment, isama na nila ang SALN ni BP Sara. They are hoping na Chief Justice Corona ba na impeach nila, na convict nila si CG Corona through his SALN. But later on, napatunayan ng Sandigan Bayan, walang problema ang kanyang SALN. Kaya makikita mo itong impeachment talaga, political process lang ito. Hindi yan based on evidence. But anyway, hindi tayo dapat mabahala. Kasi kahit anong gawin nila, balibaliktarin man nila ang mundo. Hindi sila mananalo sa impeachment because of the minority senators siyam. 100% lang boboto sa acquittal ni BP Sara. Panalo na. Plus doon sa majority, nandyan yung 2 bilyar, nandyan si Senator Subiri, nandyan si Pia Cayetano. Mga ano yan, mga supporters ng mga Duterte. So, anong magagawa nila? So, bring it on. Konting tiis na lang, mga ka-DDS. Pagtiisan na lang natin. Ilang taon na lang, ilang tulog na lang. Another Duterte will rise to power. Phoenix, ang tawag dyan, from the ashes. Bumangon mulit. Yan, ang agila ng Davao. Babangon sila. At hopefully by that time, makakabalik na ang ating minamahal na Tatay Digong. Buhay! Dito sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang natagaan og yero nga mag-atop na siya karon. Og karon mao na gid ni ang atupan ni kuya ngayang balay. So muna nilang gamit sa atop pag muna nilang gamit sa salog para salog o dingding. So kana siya nga balay, streamline lang siya. Na ba ang Karon naman nagid si kuya og atop sa iyang balay. atop lagi na sa among balay. Salamat sa Ginoo. Kog nindot na gid kaayo kay human gid siya ang kuya og atop sa iyang balay. Og karon kuya og ate unsa imong masulti nga natagaan na mo Giero, Plinsen, Pako nga nakabalay na gid mo. Salamat sa Ginoo na matagaan mo sa naka-atop na may maulanan. Dati na usap sa video ani. Kung wala pa ning tabang, ang sen nga tabang, di pag gid makabalay, di pag gid maka kon among balay. Kay wala man may ipalit. Kay crisis na karon sa lisod panahon. Wala pa na
Sa sunod nga na ay tabang kay ang magkinahanglan matabangan kon para na pareha sa makabalay sad makatop. Tabangan na ginanlag og tabang tabangan pareha sa amuan na ginanlag og tabang tabangan may salamat sa Ginoo nga tagaan gyud karon og sin apil ang video katan ning video. Salamat. Sige, salamat gid kaayo.